Sa lupang ito, may maraming iba't ibang mga lahi at may halos 7,100 wika rito. Ano ang dahilan nito? Noong una, iisa lang ang wika sa lupang ito. Noon, ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Hindi nyo ba nais malaman ang kwento ng kung paano nahati ang mga tao sa napakaraming bansa at wika? Ang nakagugulat na lihim ng kaharian ng langit na nakatago rito ay malapit ng mabunyag. Para malaman ang lihim, pumunta muna tayo sa tagpo ng Tore ng Babel. Noon, ang buong lupa ay isang wika at magkakatulad ang salita. Gayunman, nang naglakbay ang mga tao sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa Babylonia at tumira doon. Unti-unti nilang binaliwala mga utos ng Diyos at nagkaroon ng mapagmataas na pag-iisip na itaas ang kanilang mga sarili gaya ng Diyos. Gamitin natin bilang bato ang tisa at bilang ating semento ang alkitran at magtayo tayo ng isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. Mabuti, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, sila ay iisang bayan at may isang wika at ito ay pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. Hali kayo! Tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Ang Diyos na tumukoy sa kanyang sarili gamit ang pangmaramiang salita na tayo ay ikinalat sila sa ibabaw ng buong lupa at tuminto sila sa pagtatayo ng tore. Sa pamamagitan nito, pinigilan ng Diyos sa mga tao mula sa paggawa na masamang balak ng may mapagmataas na pag-iisip at maraming wika ang lumitaw sa lupang ito. Kaya ang tore na tinatayo nila noon ay tinawag na Babel na nangangahulugang ginulo. Ito ang buong kwento ng Tore ng Babel. Kanina, isang napakahalagang lihim ang napasadahan natin. Napansin niyo ba ito? Kung gayon, balikan natin ito. Hali kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Nakikita niyo ba kung saan sinabi ng Diyos, tayo'y bumaba? Tingnan natin ito sa ibang wika. Hindi sinabi ng Diyos na, ako ay bababa. Sa halip ay sinabi niyang, tayo'y bumaba. Ang salitang Elohim na pangmaramihang anyo ng Diyos ay lumitaw ng mga 2,500 beses sa Biblia. Ito ang hiwaga ng Biblia na gugulat sa buong mundo. Ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa Diyos Ina. Kamangha-mangha na hindi lang ang Diyos Ama, kundi pati ang Diyos Ina ay ginulo ang wika para basagin ang pagmamataas ng sangkatauhan. Kagulat-gulat na pumarito ang Diyos Ina sa lupa at tinatawag niya ang mga makalangit na anak na nakakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng makalangit na wika.